sa ating next question. Business side pa rin. Nanggaling ulit to sa ating GC na statement. Ang question niya is, sa business side, totoo bang dito sa Pinas, yung mga mayayaman lang, lalong yumayaman, at ang mahihirap, lalo naghihirap? Yokap El Cholo, ikaw muna ang sumagot. So, Kap, napakabigat naman ng mga katanungan mo. Pabigat ng pabigat na yung mga katanungan mo niya. Anyway, tol, based on my insight regarding that, based sa observation ko, tol, totoo. Totoo din, tol. Totoo. Bakit? Bakit? Ang mga mayayaman ang lalong yumayaman at ang mga mahirap ang lalong unang-una dahil sa mentalidad, dahil sa edukasyon, dahil nga din sa environment. Ang mayaman, tol, pinalaki ng maayos, may good family orientation, diba? Meron, alam nila, nakikita nila yung day-to-day basis. Bata pa lang sila, nakikita na nila yung literacy, yung financial literacy, open na sila doon. So alam nila most likely kung paano umawak ng pera, kung paano mag-budget. Sa mahirap, tol, bata pa lang, hirap na nga humawak ng pera, 'di ba? Hindi nakakahawak ng pera. Kaya pagka ikaw, kasi kung abundant ka, tol, so, hanapan mo ng mga ano na yun, 'di ba? Hanapan mo ng diskarte kung paano mo mapapadami, mga ganun. Madami ka nga ano, o kung paano mo din lulustayin. Pero most likely, tol, ang gumagawa talaga ng paglulustay din is yung mga mahihirap, 'di ba? Ano nila, dahil na-excite sila, tol, pagka naman may hawak na sila na pera, na-excite ka na eh, di ba? Yung parang nanginginig ka na doon eh. Parang nanginginig na sila. Mayroon akong 1 milyon yan sa kamay ko. Di ba? Gagawin ko dito. Dahil pangarap nila yun. Hindi pa nila naranasan na bumili ng iPhone. Hindi pa nila naranasan na pumunta sa gantong hotel. Hindi pa nila naranasan na sumakay ng barko o sumakay ng eroplano. Kaya gagawin nila. Lulustayin nila yun. Di ba? Ayun naman yung pagkakaiba. Kung bakit nga, ayun ang para sa akin kasagutan kung bakit ang mga mahihirap lalo nagiging mahirap. Dahil sa mentalidad. So, dahil sa mentalidad. Tapos, yung mga mayaman, kung kahit lalo yung mayaman, yung patentol dahil sa mentalidad, sa pagpapalaki, sa family orientation. Sa orientation, sa level of education, una yun, tol. Kaya, isa pa, yung mga mahirap nga naman kasi tol, wala din silang access doon, di ba? Wala din silang access doon sa level of education o sa good level of education. Di ba? Kung ano lang ang tinuturo din sa school na to, ito lang, wala silang ibang choice eh. No choice sila eh, di ba? Di katulad ng mayaman, yung alam ng mayaman na pangit yung ano diyan, pangit yung turo diyan. Ang mga magulang ng mga mayayaman tol ganun eh. Ay, inalis ko doon kasi kasi masyadong mga teacher doon nakikita ko mga ganito mag-isip, di ba? O di maganda yung turo doon sa anak ko. Di matututo yung anak ko. Ganun sila tuloy. Ganun ang mga mayayaman mag-isip tuloy. May choice sila. Ay sa mahihirap wala. Di ba? Wala kang choice. Kung ano lang ang nandiyan, ayun na ang kakainin mo. O kung ano ang i-offer sa'yo na eto, libreng edukasyon, ayun na ano yun mo, ayun ang i-take mo. Kasi no choice ka eh. Di ba? No choice ka. Nandun ka sa sitwasyon na no choice. Nandun sila sa sitwasyon na no choice sila. Ngayon, regarding naman tol, kung i-adapt naman natin sa point ng, kasi sa tingin ko yung nagtanong yan is nakikita din nila yung sa government eh, o sa civil government, yung galawan sa civil government. Kasi ayan ang hinaing ng madami sa mahihirap eh. Bakit kayo mayayaman lalo? Yung mayaman, di ba? Dahil din naman yun sa corruption tol, di ba? Yung iba naman kasi masyado namang wise na, di ba? Masyado nang wise yung mga nasa posisyon. Yung ginagawa na nilang negosyo, yung position nila, di ba? Ginagawa na nilang negosyo. Although ang main point ng pagiging nandiyan sa posisyon, lalo na kung nasa gobyerno ka, is to serve the people. Serve the people's interest, not your own interest, not your self-interest. Kung gusto mong yumaman, magnegosyo ka. Pero kung gusto mo na makatulong sa tao, maglingkod ka. Gampanan mo yung posisyon mo bilang tagapaglingkod. Diba? Tagapaglingkod. Be a servant sa mga nasasakupan mo. Ang kaso, ang nagiging mentalidad naman ng mga nandoon sa posisyon na yun, tol, ang ginagawa na nilang negosyo. Diba? Ginagawa naman na nila ngayong negosyo yun para pang oppress, mahirap na, ginagawa pa nilang mahirap sa paanong paraan, tol.
Yung iba, makikita mo, eye-opening sa akin ito yung mga nakikita ko dun sa lansangan eh. Kung minsan eh. Yung mga may stall na maliliit, imagine mo yung mga may stall na maliliit, tol, naman. Pagbibigay simpatya lang, tol. Diba? May stall na maliit yun. Kaya yun naman dumiskarte doon, tol. Para lang naman sa ikabubuhay nila. Para lang makakain. Diba? Pero anong ginagawa, tol? Yung kinukuha pa, pati yung mismong puhunan ng mga yun. Diba? Kinukuha yung mga gamit pag nadaanan ng mga, nadaanan ng mga nag-ooperation dyan, di ba? Yung mga naglilinis. Kukuhain. Kukuhain nila yun. Tapos, wala namang pagkakataon yan. O-opera nila, sasabihin nila, pwede nyo naman tubusin eh. Kaya nga nandyan yan kasi pang araw-araw lang na pagkain yun. Diba? Pero, para lang din sa side naman ng na yun, mga nag-operation na yun, dahil din pasaway naman kasi. So, kung kayo, yung mga nag-i-stall na yun, kung ano yung designated place nyo, doon lang din kayo. Huwag naman matigas yung mga ulo nyo, di ba? Kung saan kayo inilagay dahil hindi kayo makakasagabal sa traffic, hindi kayo magkukos ng ang mga tumatawid o ang mga naglalakad sa bangketa, kailangan pang pumunta sa kalsada na maaaring mag-cause ng aksidente, huwag na kayo doon pumuesto. On the other hand, doon, o sa naman doon, na yun, ang mga nasa gobyerno naman, ini-enforce lang din nila. Ini-enforce lang din nila yung authority nila. Diba? Ini-impose lang nila yung authority nila. They have the right to do it. Pagka napunta na doon sa punto na kailangan mong o hindi ka magbigay simpatya doon sa mga tao na yun, kailangan mo pa na o hindi mo na ibibigay o pag-iimbutan mo na o aariin mo na yung nakuha mo sa mga mahihirap, kawawa naman yung mga yun. Ayun ang form of corruption na, tol. Ayun ang kasalanan na. Kung ayun naman, warningan mo, okay, tapos sumunod, goods. Pero kung tapos kukunin mo, hindi mo kung minsan na naman para lang din matuto sila. Huwag mo lang pag-imbutan. Basta ang point lang doon, kung ikaw yung nasa authority, huwag mo lang pag-imbutan, di ba? Huwag mong gawin yun dahil lang sa magkakaroon tayo dyan. Lahat ng mga makukuha dyan, di ba? Yung iba kasing masyadong wise naman na nasa posisyon, mga tumatakbo, puro pera nasa isip. Ang diskarte na tatakbo sa isip na nun, pag may nakuha na ganito, ganito ang gagawin natin dyan, ganito ang gagawin natin dyan. Parang kanila na. Kung minsan nga nakakita ako ng mga, sabihin na natin to, ng mga enforcer talaga, di ba? Meron silang na-impound. Meron nakuha na motor. Sila na ang gagamit nun, di ba? Sila na ang gagamit. So ano yun? Ang na yun, tol, hindi makatwira na kaya mo hindi yun, o kaya mo pinag-itan mo. Minsan nga wala pang violation yung kaya nga pinag-initan lang is kasi trip niya yung motor. Para gamitin niya, para sa sariling interest niya. Oo, parang. Ito pare, dadagdag ko lang ito doon para sa sinasabi ka ganina na, yung tanong ka ganina is, bakit yung mayaman is yung mayaman lagi? Yung mahirap is humihirap lalo. Yes, una-una, tulad ng sinabi ni El Cholo, is sa mindset. Ang mindset kasi ng mayayaman is, eto, pag may pera tayong sobra, i-invest or itabi muna sa panandalian, then i-invest. Pero ang mahihirap naman, ang mindset ng mahihirap is, eto, may pera na ako, may pantawid na ako sa problema ko, then ibibili ko na kagad ito ng ganito, pero hindi nila naiisip is, paano kaya kung palaguin ko pa itong pera to? Ayun yung isa, yung mindset. Then pangalawa naman para sa akin is yung option nila. Siguro masyadong maliit ang option ng mga mahihirap. Kasi syempre, limit lang yung budget na pwede nilang gastusin. Limit lang yung budget na nakukuha nila. Kaya ayun yung option na sinasabi. Hindi tulad ng mayayaman na may pera na. Then kung saan na lang nila ilapag, safe na yon. Ganun siguro yun. Kumbaga, kulang din talaga sa disiplina yung... Oo, par. Pero, kahit mahirap ka, siguro, kayang-kaya mo naman umangat eh. Kahit mahirap ka naman eh. Babaguhin mo nga yung mindset mo, yes, then yung paligid mo, ayun yung mga babaguhin mo eh. Para umangat ka, para mawala ka dun sa broke days na yung sinasabi mo na yun.
Ganon.